Ecclesiastes chapter 1. Mahirap maintindihan ang buhay. Ito ang mga matinding pinag-iisipan ng teacher, ang anak ni David at hari ng Jerusalem. Sabi ng teacher, sobrang hirap. Lahat ay parang mystery. Sobrang hirap magets. Ano bang napapala ng tao sa lahat ng pagtatrabaho na pinagpapaguran sa mundong ito? Natatapos ang isang generation at nagkakaroon ulit ng bago. Pero forever na di nagbabago ang mundo. Sumisikat ang araw at lumulubog din. Tapos nagmamadaling bumalik kung saan ito nanggaling. Umiihip ang hangin pa south at bumabalik sa north. Paikot-ikot ang hangin at sa mga dinaanan nito bumabalik din. Lahat ng agos ng ilog sa dagat papunta, pero hindi yun napupuno. Sa lugar kung saan ang mga ilog nag-umpisa, doon sila ulit aagos. Lahat ng bagay di natatapos. Di natatapos ang pwedeng sabihin ng isang tao. Walang katapusan ang pwedeng makita ng mata, at walang katapusan ang pwedeng marinig ng tenga. Ang nangyari na, yun pa din ang mangyayari. At kung anong nagawa na, yun pa din ang gagawin. Walang bago sa mundong ito. May bagay pa ba na masasabing, tingnan mo, bago ito? Noon pa, andyan na yan, mula pa nung unang panahon. Hindi naaalala ang mga dating nabuhay at ang mga ipapanganak pa lang, di din maaalala ng mga susunod sa kanila. Ang na-experience ng teacher. Ako, ang teacher na nakatira sa Jerusalem, ay naghari sa Israel. Sinet ko ang isip kong alamin at pag-aralan ang lahat ng bagay sa mundo gamit ang karunungan. Isa itong mabigat at nakakasuyang gawain na binigay ng Diyos sa mga tao para pagkaabalahan. Nakita ko lahat ng nagawa sa mundong ito. Ayun nga, lahat mahirap magets at para kang naghahabol sa hangin. Ang baluktot, di matutuwid, at kung anong wala, di mabibilang. Sabi ko sa sarili ko, naging napakatalino ko. Nalampasan ko lahat ng naunang naghari sa akin sa Jerusalem. Sa dami ng experience ko, natutunan ko kung ano talaga ang karunungan at kaalaman. Sinet ko ang isip kong malaman ang karunungan at ang kabubuhan. Pero na-realize kong para din itong paghahabol sa hangin. Dahil ang madaming karunungan, madami din ang kalungkutan. At ang madaming nalalaman, nadadagdagan din ang dinadamdam. Ecclesiastes chapter 2. Para sa sarili. Sabi ko sa sarili ko, try ko magpakasaya, mag-e-enjoy ako. Pero ayun nga, di ko rin maintindihan ang sense nito. Kaya nasabi kong kabubuhan ang tumawa lang at ano bang napapala sa pagsasaya. Inalam kong mabuti kung paanong sumaya sa alak. Ginaguide pa din ako ng karunungan ko sa ginawa kong paglalasing at pag-e-enjoy. Baka ito na ang mabuting gawin ng tao sa maikling panahon nila sa mundong ito. Madami akong magagandang bagay na nagawa. Nagtayo ako para sa sarili ko ng mga bahay at nagtanim ng mga ubasan. Nagpagawa din ako para sa sarili ko ng mga garden at park. Tinaniman ko yon ng lahat ng klase ng punong namumunga. Nagpagawa din ako ng mga hinukay na ipunan ng tubig para makunan ng pandilig
sa mga tumutubong puno. Bumili ako ng mga aliping babae at lalaki. May mga alipin akong pinanganak na sa bahay ko. Napakadami kong mga baka, tupa at kambing. Mas madami sa kahit sinong naunang nabuhay sa akin sa Jerusalem. Nag-ipon din ako para sa sarili ko ng mga silver, gold, pati mga yaman galing sa mga hari at mga probinsya. Kumuha ako ng mga lalaki at babaeng singer para kantahan ako. At marami akong mga babae, gustong-gusto yun ng mga lalaki. Kaya mas magaling ako sa lahat ng naunang nabuhay sa akin sa Jerusalem. At walang kupas ang karunungan ko. Kung anong magustuhan ng mga mata ko, sinubukan ko. Kung anong gusto ng puso ko, ginawa ko. Nasiyahan ako sa lahat ng trinabaho ko. At yun ang reward ko sa lahat ng pinagpaguran ko. Tapos, inisip ko ang lahat ng ginawa ko at pagod na binigay ko, magawa lang ito. Ayun nga, di ko maintindihan ang sense nito. Parang naghahabol sa hangin at hindi din magtatagal sa mundong ito ang pakinabang na makukuha dito. Kaya binaling ko ang isip ko sa karunungan at kabubuhan. Ano nga naman ang gagawin ng susunod na hari? Di ba yung mga nagawa na din nung dating hari? Tapos, na-realize kong mas mabuti ang karunungan kesa sa kabubuhan kung paano nangingibabaw ang liwanag sa dilim. Alam ng taong matalino kung saan siya pupunta, pero ang bobo naliligaw sa dilim. Kahit ganon, naisip kong iisa lang ang patutunguhan ng lahat. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung anong mangyayari sa bobo, mangyayari din sa akin. Bakit pa ako sobrang magpapakatalino? Na-realize ko din na kahit yun, mahirap maintindihan. Parehong nakakalimutan ng bobo at matalino. Lahat ng bagay ay di naaalala pagdating ng panahon. Gaya ng bobo, mamamatay din ang matalino. Kaya nagalit ako sa buhay kasi masakit sa akin ang mga nangyayari dito sa mundo. Lahat ay mahirap maintindihan at parang naghahabol sa hangin. Hindi na ako masaya sa lahat ng pinagpaguran ko kasi alam kong may iwan lang ito sa taong magmamana nito. At sinong nakakaalam kung matalino ba siya o bobo? Siya pa din naman ang magmamana ng lahat ng pinagpaguran at ginamitan ko ng karunungan sa mundong ito. Grabe, hirap magets. Kaya sobrang nalungkot ako nung naisip ko lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito. Nagpagod ako para sa mga bagay na ito, gamit ang lahat ng karunungan, talino at galing para iwanan lang sa taong di naman nagpagod para dito. At siya ang mag-e-enjoy ng lahat ng ito. Malabo ito at talagang mali. Ano bang napapala ng tao sa lahat ng pagpapagod at paghihirap niya sa mundong ito? Ang buong buhay niya ay puno ng pasakit at stress ang binibigay ng trabaho niya. Kahit sa gabi, hindi nakakapahinga ang utak niya. Nakakabaliw. Walang mas mabuting gawin ng isang tao kundi kumain, uminom, at mag-enjoy sa pinagpaguran niya. Na-realize ko na blessing ito ng Diyos. Kung hindi dahil sa Kanya, sino ang makakakain o makakapag-enjoy? Binibigyan ng Diyos ng karunungan, talino, at saya ang taong kinatutuwaan niya. Pero ang makasalanan, pinagtatrabaho niya at pinag-iipon para lang ibigay ito sa taong kinatutuwaan ng Diyos. Mahirap itong maintindihan at parang naghahabol sa hangin.